O sige, wala pang isang araw ang natitira bago ang pagkikita ni Vladimir Zelensky at Donald Trump. At dito biglang nagsimulang gulatin ng Amerikanong presidente ang lahat sa kanyang mga pahayag. At hindi inaasahan, biglang binatikos ni Donald Trump pareho sina Vladimir Zelensky at Vladimir Putin. Pero sa hindi inaasahan ng mga Ruso, diretsahang sinabi ni Trump na bagsak na ang ekonomiya ng Russia at mas mabuting magmadali ang mga Ruso sa pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russia, hindi tinanggap ng Estados Unidos ang mungkahi ng Russia na ibalik ang biyahe ng eroplano sa pagitan ng mga bansa, ngunit di malinaw ang dahilan. Sa totoo lang, pinilit ng Washington ang mga Ruso na magpakabait sa negosasyon, kundi masama ang mangyayari sa kanila. Kasabay nito, lumitaw na ang mga unang positibong pagbabago sa negosasyon para sa pagtatapos ng digmaan. Partikular na dito ang mga garantiya sa seguridad, usapin ng teritorial na konsesyon, kontrol sa Zaporizhia Nuclear Power Plant at malaking ekonomikong pakete para sa muling pagbangon ng Ukraine. Bago ang pagpupulong kay Pangulong Trump, ibinunyag ni Volodymyr Zelensky ang detalye ng negosasyon sa tirahan ng presidente ng Amerika na Mar-a-Lago. Binanggit ni Zelensky na sa negosasyon ay tatalakayin ang mga sumusunod na punto. Ito ay ang mga garantiya sa seguridad sa pagitan ng Ukraine at Estados Unidos, mga garantiya sa seguridad mula sa Europa at ang usapin ng aspeto ng militar. Ibig sabihin, sarado na ang bahagi ng negosasyon tungkol sa $800 bilyong na plano para sa kaunlaran at muling pagbangon ng Ukraine, pati na ang sunod-sunod na hakbang pagkatapos ng digmaan. Alam na si Zelensky ay bumibisita ngayon sa Canada, kung saan siya nagsasagawa ng teleconference. At sa pamamagitan nito ay nakikipag-usap siya sa mga lider ng Europa upang sa huli ay mapagkasunduan na ang mga posisyon kasama ang Europa. Pero kung kay Zelensky ay medyo matatag ang lahat, kay Trump naman ay talagang magulo ang sitwasyon. Sabay niyang sinabi na wala na namang alas si Zelensky at agad din niyang idinagdag na hindi dapat magyabang ang Russia dahil ang ekonomiya nito ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa madaling salita, halina't unawain natin ang mga magulong mensaheng ito na nanggagaling sa presidente ng Amerika. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng video sa YouTube. Kaya't salamat po. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video. Doon kami naglalathala ng mga natatanggap naming balita. Kaya, bago ang negosasyon kay Volodymyr Zelensky na gaganapin na bukas, Disyembre 28, bumuhos ng kritisismo si Trump laban sa mga Ruso at personal kay Vladimir Putin. Sinabi ni Trump na ang Russia, na halos 4 na taon nang sumusubok sakupin ang buong Ukraine, ay napunta sa mahirap na kalagayang pang-ekonomiya. Ayon kay Donald Trump at ito ay CP, ang kanilang ekonomiya ay nasa napakahirap na kalagayan. Kung hindi sa sinabi ni Trump kundi sa mga numero, ganito ang resulta. Noong unang bahagi ng Disyembre, ang kagawaran ng pananalapi ng Federasyon ng Rusya ay nag-ulat ng pagtaas ng kakulangan sa budget mula Enero hanggang Nobyembre 2021 sa 4.3 trilyong rublo. At ito ay 12 beses na mas malaki kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan ninyo, talagang napakalaki ng butas sa budget at sobrang bilis nitong lumalaki. Ipinahayag din ni Trump kagabi na balak niyang makipag-usap muli sa Pangulo ng Rusya na si Vladimir Putin sa mga susunod na araw at makikipag-usap siya rito. CP, kung gaano karami ang gusto ko, kakaiba man, pero ganun pa rin. Noong Biyernes, nalaman na balak ni Zelensky na makipagkita kay Trump tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Rusya sa tirahan ni Trump na Mar-a-Lago sa Florida sa Disyembre 28. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, maghahain siya ng bagong 20 puntong plano para sa mapayapang kasunduan. Kasama sa dokumento ang paglikha ng demilitarisadong zona sa Donbas. Inaasahan na ang pagpupulong ay para sa mga garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos. At tatalakayin pa natin ng mas detalyado ang lahat ng mga puntong ito mamaya. Sa ngayon, mahalagang banggitin ang reaksyon ni Donald Trump na alam mo, umaasta na parang bata. At hindi ito pagmamalabis. Minsan sinasabi niya na kakausapin niya si Putin hanggat gusto niya. Parang may pumipigil o nagtatakda ng oras sa kanya. Hindi rin malinaw kung bakit niya kailangan sabihin iyon. Ngayon naman, si Trump ay bumatikos na kay Zelensky na parang sinasabi niyang wala pang mga garantiya ng seguridad.
Ano bang sinasabi ni Zelensky? Quote, "Walang makukuha si Zelensky hanggat hindi ko ito inaaprubahan." Tingnan natin kung anong meron siya. Kakaiba rin ang quote na yan. Kasi kung tutuusin, pumupunta si Zelensky para makipag-usap tungkol sa mga garantiya ng seguridad. Siyempre, wala pa siya noon. Pero nagdesisyon si Trump na ipakita na siya ang boss dito. Ipinahayag ni Trump ang pag-asang magiging produktibo ang meeting nila ni Zelensky at naniniwala siyang magiging maayos ang lahat. Sa madaling salita, may kakaibang nangyayari kay Trump pati na rin dito. Mahalagang tandaan na kamakailan, mariing tinanggihan ni Sergei Ryabkov, Deputy Head ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, ang 20-puntong peace plan at sinubukang hadlangan ang negosasyon ni na Trump at Zelensky. Sabi niya, tutol ang Russia, kaya ano pa pag-uusapan ninyo? Pero ngayon, may mga bagong detalye tungkol sa ugnayan ng Amerika at Russia. Ang mga pagtatangka ng Kremlin na makipagkasundo sa Washington para muling buksan ang biyahe ng eroplano sa pagitan ng Russia at Amerika, na sinimula ng panig ng Russia mula pa noong Pebrero matapos magsimula ang negosasyon tungkol sa Ukraine, ay muli na namang nauwi sa wala. Si Ryabkov din, na kahapon ay napakaangas, ang nagsabi na ang White House ay matigas na tumatanggi na makipagkasundo tungkol dito hanggat hindi natitigil ang digmaan sa Ukraine. At ayon kay Ryabkov, hindi sila pumapayag at wala pang pagbabago sa ngayon. Sabi ng Washington, magkasundo muna sa Ukraine bago talakayin ulit ang isyung ito at iba pa. Paalala ko lang, agad na isinara ng United States at European Union ang himpapawid nila para sa mga kumpanyang panghimpapawid ng Russia pagkatapos noon. Nagsimula dito ang malawakang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine. Pinag-usapan ng Russia ang muling pagbubukas ng biyahe papuntang United States sa Pebrero 2025 kasabay ng negosasyon sa Istanbul para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Noong panahong iyon, nagsimulang mag-alok ang Moscow sa United States na ibalik sa normal ang operasyon ng mga diplomatikong tanggapan at nagsimulang humiling na ibalik ang mga ari-arian ng Russia sa United States. Pero basta na lang tinanggihan ng White House ang mga Ruso. Sinabi nila, pakinggan nyo, ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Sino ba kayo para mag-demand ng ganyan? Unahin muna ang digmaan ng Russia at Ukraine, saka na lang pag-usapan ang flight connections, ari-arian ng embahada at iba pa. Gayunpaman, magaganap na bukas ang pagpupulong ni na Zelensky at Trump at malinaw na sinusubukan ng lahat na pataasin ang tensyon. Pero ang Ukraine sa sitwasyong ito ay kumikilos. Sa totoo lang, ng sobrang mahinahon at konstruktibo, lalo na kahit nasa kabila ng lahat ng sigaw ng mga Ruso. Sa kabila ng lahat ng pahayag ni Trump, malinaw at maikli namang sinabi ni Zelensky kung ano talaga ang dahilan ng pagpunta niya kay Trump. Kung ipapaikli, sa mga pag-uusap ay tatalakayin ang mga sumusunod na punto. Mga garantiya ng seguridad sa pagitan ng Ukraine at United States. Mga garantiya ng seguridad sa pagitan ng Ukraine at Europa. Usaping militar at plano para sa kaunlaran at muling pagbangon. Kaugnay nito, magkakaroon ng maraming dokumento dahil tatalakayin ang paglikha ng pondo, rekonstruksyon, pagbangon, pamumuhunan at kaunlaran. Ito ay magiging isang serya ng mga dokumento na dapat gumana hanggang 2040. Ibig sabihin, para sa susunod na 15 taon. Bukod pa rito, malaki ang budget doon. Umaabot ng $800 bilyong, dagdag pa ang plano para sa mga susunod na hakbang matapos ang digmaan. At gaya ng sinabi ni Zelensky, quote, gusto naming magmungkahi ng hakbang-hakbang kung paano maisasakatuparan ang lahat ng mga planong nabanggit ko na para talagang gumana ang mga ito. Ang Estados Unidos, tiyak na pag-uusapan nila lahat ito kasama ang mga Ruso at magkakaroon tayo ng feedback. Detalyadong pagtalakay, sa totoo lang, tungkol sa mga garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos ng Amerika ay lumabas na sa aking channel kahapon pa. Kaya pumunta kayo at panoorin ito kung sakaling hindi ninyo ito napanood. Sa parehong oras, tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mga pulang linya para sa Ukraine ang mga issue ng teritoryo at ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Tiniyak ni Zelensky na sa anumang resulta ng usapang pangkapayapaan, hindi kailanman kikilalanin ng Ukraine ang anumang bagay ayon sa batas. Aminado rin si Zelensky na ang mga kasunduang pangkapayapaan ay maaaring hindi ikasaya ng ilang bahagi ng lipunang Ukrainian. Sa ganitong kaso, ayon sa kanya, kinakailangan ang dialogo sa mga tao at bilang mga paraan ng pagpapahayag ng kalooban, maaaring isaalang-alang ang mismong referendum. At dito ako magtatagal ng kaunti para ipaliwanag. Ayon kay Zelensky, may mga sensitibong kompromiso sa plano ng kapayapaan at iba pang dokumento na nais niyang resolbahin sa pamamagitan ng referendum.
At dito magbibigay ako ng mahabang sipi mula kay Zelensky. Tingnan muna natin ang plano. Ito ang pagtatapos ng digmaan. Ngayon, may progreso tayo kasama ang Estados Unidos, pero iyon ay isang panig lang, tayo at Amerikano. Mas mahirap ang kabilang panig, mga Amerikano at mga Ruso. Tungkulin ng Ukraine ngayon na ilahad ang lahat ng posibilidad sa papel para magkaroon ng mga garantiya sa seguridad, kasunduan sa muling pagbangon at 20 puntong planong pangkapayapaan. Kung may mga kompromiso o isyong magdudulot ng tanong o hindi pagkakasiya sa lipunan, pag-uusapan natin ito at hahanapan ng solusyon kasama ang lipunan. Magkakaroon talaga ng dialogo kasama ang lipunan. Tungkol sa mga garantiya ng seguridad, ito ay koalisyon ng determinadong bansa at mga Amerikano. Nakausap ko na si Mark Rutte, kalihim general ng NATO, at handa siyang talakayin ang ilang detalye ng mga garantiya mula sa koalisyon. Sa tingin ko makakatulong ang lahat ng ito. Napakahalaga na makapagbukas tayo sa ating lipunan. Sa huli, may referendum, eleksyon, at iba't ibang paraan para maipakita ng lipunan ang kanilang karapatan. Pero agad na nagbabala si Zelensky na susubukan ng Russia na hadlangan ang prosesong ito o sa pinakamababa, gagawin ang lahat para manipulahin ang referendum at mga eleksyon. Nagbigay na ng utos ang Kremlin na gawin ang lahat para makaboto ang mga Ukraino na nasa Russia at sa mga okupadong teritoryo ng Ukraine sa nalalapit na eleksyon ng presidente at sa referendum, ayon kay Zelensky. Ngayong umaga, may ulat akong natanggap mula sa serbisyo ng panlabas na paniniktik. Nagbigay na ng utos ang Russia na gawin ang lahat para magkaroon ng pagkakataon na makaboto ang mga Ukraino na nasa teritoryo ng Russian Federation, pati na rin ang mga Ukraino na nasa pansamantalang okupadong teritoryo ng Ukraine. Ang layunin ng Kremlin ay kumbinsihin ang lahat na maraming tao ang nakatira sa mga teritoryong ito at may karapatan silang bumoto. At pagkatapos ay sabihin na hindi kinikilala ng Russia ang mga halalang ito. Walang pakialam ang Russia sa paraan ng pagpapahayag ng halalan o mensahe ukol sa hindi lehitimong kapangyarihan ng Ukraine. Dahil mismong Russia ay hindi rin lehitimo at kaya naglalabas ito ng ganoong mensahe. Gusto ko ring banggitin, alam naman natin na pampubliko, may kamera, mamamahayag, at mga tanong ang pagkikita ni Zelensky at Trump. Bakit ko ito sinasabi? Paalala lang, sobrang iginiit ng mga Ruso na ang usapan ukol sa digmaan ay gawing lihim at sarado. Nang tanungin kahapon si Peskov, anong dinala ni Kirill Dmitriev mula Miami? Ilang beses niyang inulit na, kami, kayo, na sa kahit anong paraan, sino ba kayo? Bayan, anong klasing tao? Hindi niyo kailangang malaman ito. Lahat ng pag-uusap ay dapat sarado. Lahat ay dapat gawing lihim. Wala ni isang bagay ang tatalakayin kasama ang mga karaniwang Ruso. Ano kung may mga iba na Ruso na namamatay o napuputulan ng kamay o paa sa Ukraine? Hayaan na lang. Problema nyo na. Yan, hindi ba? Ayan, diretsahan ang sinasabi sa inyo ng mga Ruso. Oo, hindi. Wala talagang makikipag-usap o makikipagdiskusyon sa inyo. Kahit ano pa. Kung ano ang sabihin ni Putin, yun ang masusunod. At kayo, bilang mga ordinaryong tao, susunod lang kayo sa kung anong sabihin ni Putin. Naku, napadaldal na ako. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon. Sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakasulat na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.